Hello guys, welcome to today's Topic TV. Yung video po na kumakalat, parang ako ang sobrang maling-mali doon. Tinangka po niya akong sagasakan. Meron po akong video dito na nakuha ko po sa barangay, nasa sagasakan niya ako. Matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Hindi ka ba nahiya? Tinanggihan siya ng mga investigators, dinala niya sa barangay kung saan nagkaroon sila ng amicable settlement, nagbayad pa yung matanda, nagbayad pa ng 30,000 pesos. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Wag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapogi kayo, sir. I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops. Matapos mag-viral sa social media ang video ng isang 76 years old na senior citizen na puwersahang inaresto ng isang pulis at pinusasan sa tabi ng kalsada, nagharap na sa isang press conference ang pangunahing sangkot sa insidente. Sa naturang pagpupulong, personal na humarap kay Napolcom Commissioner Rafael Calinisan si Police Corporal Simeon Di Maalasuan, ang pulis na makikitang nanghuhuli sa matandang driver sa viral video. Bago pa man magsimula ang paliwanag ng pulis, agad na tinanong ni Commissioner Calinisan kung handa ba itong humingi ng paumanhin sa senior citizen na sangkot sa insidente. Subalit sa halip na agad na humingi ng tawad, hiniling muna ni Corporal Suan na mabigyan siya ng pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig. Narito po ako para lilawin po yung nangyaring insidente. Nakikita lang po dun yung video na inaresto. Are you telling me you're not gonna apologize, Mr. Suan? Ayon kay Suan, hindi umano nakita sa viral video ang buong pangyayari. Giit niya, bago pa ang pag-aresto ay tinangka umano siyang sagasaan ng senior citizen. Ipinakita pa umano niya ang isang video na nakuha mula sa barangay bilang patunay sa kanyang aligasyon. Dagdag pa ng pulis, base umano sa kanyang sariling pagsisiyasat, may mga naunang kaso at insidente na rin daw na kinasangkutan ang matandang driver. Base po sa investigation ko, meron po siyang 8 incident. The same po. 8 po ito na same. Frustrated homicide, attempted homicide. Itong kaso niya noong 2022, 12-26, frustrated murder, frustrated homicide. Itong isang kaso, consummated reckless imprudence resulting to multiple physical injury. Ngunit dito na nagsimulang uminit ang usapan. Mariing pinutol ni Commissioner Calinisan ang pagsasalita ni Suan at tinanong kung ano ang kaugnayan ng mga lumang kaso ng matanda sa simpleng traffic accident na kanilang tinatalakay. Corporal Suan, anong kinalaman niyang mga pinagsasabi mo yun sa traffic accident? Ipinaliwanag ni Suan na nais lamang niyang ipakita umano ang moral character ng driver, ngunit hindi ito nagustuhan ni Calinisan. Sa harap ng media at ng publiko, ibinaling ng komisyoner ang usapan sa record mismo ng pulis. Do you want to go that route, Corporal Suan? Isa-isang binanggit ni Calinisan ang mga nakaraang administratibong kaso ni Corporal Suan, kabilang ang kanyang pagkakadawit noon sa grave coercion, unlawful arrest, slight physical injuries, pagiging AWOL, at maging ang pagkakadisiplina at pagkakademote sa serbisyo. Let me ask you a question, Corporal Simeon Di Maalasuan, badge number 197963. Are you the same Corporal Suan who was demoted in December 2019? Na-demote ka ba, Corporal Suan, dati? Yes, sir. Yes, sir. Kasuhan ka ba dati ng grave coercion, unlawful arrest, and slight physical injuries noong January 28, 2015? Yes, sir. Kung i-discuss ko po sa inyo isa-isa yan, may mga depensa po ako dyan, sir. Yes, but it's just a traffic accident. Matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Hindi ka ba nahiya? Ayon kay Calinisan, hindi ang nakaraan ng senior citizen ang issue, kundi ang naging paraan ng pag-aresto rito. Binigyang diin pa niya na bilang isang pulis, dapat ay marunong umanong gumamit ng reasonable force at may sapat na pag-unawa sa tamang proseso ng pag-aresto. Dito rin inihayag ni Commissioner Calinisan ang kanyang direktiba na sampahan ng kasong administratibo si Corporal Suan para sa posibleng oppression, grave misconduct, at conduct unbecoming of a police officer. Bukod dito, ipinag-utos din niya ang pagsasampa ng kaukulang kaso kaugnay sa umano'y kabiguang ipaliwanag ng maayos sa inarestong senior citizen ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Republic Act 7438. Samantala, ipinagtanggol naman ni Suan ang kanyang naging aksyon. Ayon sa kanya, marami na umanong tao sa lugar, mahaba na ang trapiko at nangangamba siyang magkaroon ng komosyon o gulo. Iginiit niyang ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin at isinasaalang-alang ang kaligtasan ng lahat. Ngunit para kay Commissioner Calinisan,
hindi sapat ang mga paliwanag na ito upang mabigyang katwiran ang nakita ng publiko sa viral video. Sa isinagawang validation ng NAPOLCOM, lumabas din umano na nakatawag na noon ng traffic enforcers ang barangay upang humawak sa insidente. Subalit sa halip na hintayin ang tamang autoridad, si Corporal Suwan umano mismo ang nagpilit na kumuha ng lisensya at magsagawa ng sariling aksyon sa kaso. Dahil dito, lalong nagkaroon ng tensyon sa lugar na kalaunan ay nauwi sa viral na insidente. Mas lalo pang naging kontrobersyal ang press conference ng akusahan ni Corporal Suwan, si Commissioner Kalinisan, na nagpapapogi lamang umano sa media. Nagkaroon pa na settlement. Sinubukan niyang dalhin ito sa investigators. Tinanggihan siya ng mga investigators. Dinala niya sa barangay kung saan nagkaroon sila ng amicable settlement. Nagbayad pa yung matanda. Nagbayad pa ng 30,000 pesos. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Yan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Papapogi kayo, sir. Ang pahayag na ito ay agad namang kinondena ng komisyoner. Ayon kay Kalinisan, kung ganitong klase ng pag-uugali ang ipinapakita ng isang pulis kahit nasa harap na ng kanyang mga superior at ng buong sambayan ng Pilipino, mas lalong nakababahala kung paano ito kumikilos sa ordinaryong mamamayan. Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan na mga klase ng police dito, I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops. Samantala, kinumpirma naman ng mga opisyal ng Philippine National Police na agad nang na-relieve sa kanyang pwesto si Corporal Suwan. Isinailalim na rin siya sa restrictive custody habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasama rin sa mga isinagawang hakbang ang pagkuha sa kanyang service firearm habang hinihintay ang resulta ng mga kasong administratibo at posibleng kasong kriminal na isasampa laban sa kanya. Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ng NAPOLCOM at ng Philippine National Police ang buong pangyayari upang matukoy kung may nalabag na mga patakaran at kung anong kaukulang aksyon ang dapat ipataw sa mga sangkot.